linawin lang natin sa video ito, no, kung bakit patuloy yung operations ng mga OLA na na-revoke, may cease and desist order at yung mga nawala sa Play Store. Okay? Para mas maintindihan ninyo ng gusto yung explanation ko about this is tuloy nyo lang ang panood ng mga videos ko at itong tatalakayin natin. So, let's do this. Alright, welcome back mga kadyani. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli, maglalambing lang po muna ako sa inyo at magpapasalamat na po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. At kung nagustuhan nyo po yung aking mga videos at nakatulong sa inyo ay paki-like na lang po sa mga katulungan dyan at tapos i-share din na rin sa iba para sa mga ibang objectives na magkaroon pa ng mga idea at knowledge about this kind of certain situations na hindi nila kayang harapin at magkaroon sila ng lakas ng loob na labanan yung mga ganito kasi ng harassments at hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito at pakifollow po yung aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at tara simulan na natin itong ating tatalakayan. Let's do this. So marami pa rin tanong sa akin after that video ko na nawala sa Play Store, yung mga may cease and desist order dyan na iba, at yung iba naman bigla na lang nawala sa Play Store, okay? Hindi po lahat doon ng binanggit ko sa video yun nakaraan ay may cease and desist at revoke. Yung ilan lang po. And then yung mga nawala ron, like example si Pascas VIP, si Coco Peso, no? Mga nawala, si May Pera, they don't have the cease and desist order at revoke license, wala pa po. Sinama ko lang sila dahil mga biglang nawala na lang. So, bakit gano'n, no? Nawala na nga sa Play Store pero bakit nag-ooperate pa rin? Example example po ng explanation is as simple as this. Okay, linawin ko. Makakapag-operate pa rin yan kahit na nawala sila sa Play Store. Lagi nyo tatandaan. Kasi sa Play Store lang po sila nawala at hindi yung operations nila. Okay? Nawin ko lang. Unahin ko lang ito bago ko explain sa inyo yung mga cease and desist order at revoke na nawala sa Play Store. Nawin ko na kaya pa rin nila mag-operate by using their system, computer system generated nila. Okay? Siyempre, porket nawala sa Play Store, akala nyo illegal na. Hindi. Hindi po ganun yun. Yung mga yan, kung bakit nawala sa Play Store is maaaring, sabi ko sa inyo, maaaring nag-update sila ng app, maaaring na-report, na mass report, maaaring si SEC ay nag-forward ng complaint sa kanila. Ay, ano lang yun maaaring theory ko lang na maaaring dahilan kung bakit nawala sa Play Store. Maaaring nag-forward ng complaint si SEC dyan doon sa Play Store. Maaari lang yan. Then, nag-ooperate pa rin sila by using the other app store or other app market like the iOS, di ba? Andiyan pa rin naman sila, alam ko medyo nakikita pa rin yata sila doon. Then the usual technique para makita sila kung saan talaga sila nagtatambay ay nasa mga B-app market ng Bipo phones. Okay, lahat po nang nawala halos na mga oras sa Play Store nandirito sa Bipo phone na ginagamit ko ngayon. Tignan nyo dyan, hahanap ko sila dyan. Wala kayo sa hindi, okay? Sa Play Store lang kasi medyo syempre dahil may maraming gumagamit ng Play Store para mas safe sila. Kasi nga, pag sa Play Store, meron silang mga access apps na medyo tinatanggal nila pag may nakita silang hindi maganda. Kunwari, nalaman nila na nangunguha nga ng mga ating info, ibang mga malware na ginagamit na bawal sa Play Store. Automatic nawawala sa Play Store at nawawala rin bigla sa inyong mga cellphones. Okay? Pero hindi po yun sabihin natin na na-raid, na-revoke, may cease and desist order. Hindi po ganun kaagad-agad yun. Maliban na lang kung may post na mismo si SEC na sila ay may revoke o may cease and desist order. Okay? Ayun po. Kaya sabi ko sa inyo, okay, magtaka kung ba't nga tawagan pa rin kayo, wala na pala sa Play Store, bakit nagpapautang pa rin, wala na pala sa Play Store. Actually, they can even message you na offeran ka ng mga yan na i-download mo itong apps na ito. Kunwari, si Coco Peso na wala nga, di ba? Magte-text yan, pwede magbibigay ng link kung saan pwede mo siyang ma-download, di ba? Pwede rin siya mag-email sa inyo kung saan mo siya pwedeng ma-download, bigyan kanya na link, ganyan. And then the website, they can use the website na katulad ng ginagawa ng Cash Express, di ba? Website siya, wala siyang
app sa OLA. Sa ano, wala siyang OLA na app sa mga Play Store, di ba? Website using lang sila. Web-based kung tawagin nga, okay? And then, paano naman yung mga may cease and desist order at revoke na nawala sa Play Store? Babayaran pa rin po ba yan? Actually, yung cease and desist order ng iba dyan, like the Cash Me, that's okay lang, di ba? Sinabi sa inyo nakaraan yung Magic Peso. Ang cease and desist order nila is malala. As in talagang holo operation sa kanila sinabi ng SEC na bawal sila mag-operate lahat. Lahat ng ginagawa nila is bawal. Pagpapautang, pagpapromote, and even the paniningil. Alam ko, yun pagkakaintindi ko doon sa cease and desist order sa kanila. Kaya kung gusto niyo siyang bayaran, it's up to you. Pero order naman ng SEC yun na pati ang paniningil, ibawal sila. Ngayon, kung nakakaranas kayo na sinisingil kayo, nag-ooperate sila, ako nga, I will try my best sa sabihin sa inyo na mag-file ng complaint sa SEC. Kasi nga, si Kashmir, nakikita ko talaga siya sa YouTube, sa Facebook. Diba? Nag-ads pa rin sila. Nabawal nga yung pagpo-promote ng engagement, promoting offer loans, lahat. Ano pa rin sila? Ang kulit nila, sobra. Sila yung tipo na inutusan mo, tapos inutusan bumili ng suka, binili toyo. Ganun ang pagkakaintindi nila sa cease and desist order. Pero still, they can still operate pa rin. Tandaan ninyo. Magpapautang pa rin yung mga yan. Ibig sabihin, pag ganun ginagawa, they have the illegalities of operation. Na sinabi na nga, bawal kayo, lalo na yung mga na-revoke. Pwede pa rin naman silang maningil. Okay, pwede silang maningil before the revocation issue ng license nila. But still, kung ngayon kayo mangungutang sa panahon na revoke sila at wala silang lisensya, they have no rights na. Kasi wala silang lisensya eh. Yun lang naman po eh. Ganun lang po yung kasimple. At kayo naman na mga kung sakasakaling nakautang tayo, ako totoo lang I will tell to you, advise to you na ako kahit man may utangan ako na sinubukan ko i-review, nagpadala ng pera, tapos wala malalaman ko, wala pa sila sa SEC, wala silang record, wala silang registration, still, binayaran ko pa rin yung principal amount. Okay, linawin ko lang. Binalik ko yung pera na binigay nila sa akin kahit na labag sa kalooban ko dahil nga nagpadala pa rin. Binalik natin. Ngayon, pinahirapan ko rin sila, pinaabot sa isang buwan. Ngayon, kung hinaharas ako, wala akong pakialam sa kanila. I can file a complaint. Pero hindi rin po assurance na once mag-file ka ng complaint, mawawala na yung harassments nila. Tatandaan niya na hindi po sa binibigyan ko ng pananghina na loob. It's their system. They have the modus system na kahit anong mangyari, kahit mag-file ka ng complaint, kahit magreklamo ka pa, either hindi na-re-raid yan. Okay? Tuloy pa rin sa mga, pero sa ma-raid yan, matatahimik yung mga yan. At saka may limit naman sila. Meron sila ang tinatawag na parang prolongation ng harassment. Parang prolongation lang din ng pagbabayad ng utang natin. Sila kasi, may minimum dyan na 1 week. Magulo yung cellphone mo. Tawag yung tawag, text and text, aras ang aras. 1 week pahinga. Parang ganun. Pansin ninyo, diba? Tapos, hanggang 3 months yan. 3 months, 4 months, 5 months. Sagad na hanggang 6 months yan. Pag hindi na kayo kinirate, yun na yun. Kasi yung system nila, yung utang natin, bababa yung pangalan natin sa pinakailalim. Hindi na tayo mapapasin masyado. Pero syempre, dahil umaangat-angat pa rin yung ating mga utang natin yan na nakikita nila at hindi nagbabayad, di pa rin gumagana yung kanilang system na, you are fully paid. Pero minsan, kahit fully paid ka na, di ba? Nangaharas pa rin. That is why I am giving you advice na huwag nyo nang tangkilikin. Kung hindi naman makakatulong sa inyo, kung hindi naman talaga kailangan ng pera, maghanap kayo ng ibang options na mangutang sa ibang tao o mangutang sa ibang kakilala, mangutang sa talagang alam yung legit na lending company, either mahirap, maraming requirements, pero as in, hindi naman kayo mahihirapan na o hindi kayo mabibigyan ng distress o anxieties, di ba? So yun, sana nabigyan ko kayo ng ideya about dun sa mga nag-ooperate pa rin kahit wala sa Play Store, nagkaroon kayo ng knowledge about this kind of situations and certain problems about this. So, paki-follow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming po salamat at hanggang sa muli.